Isang pinagpalang umaga po muli sa ating pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyong abang lingkod. Sa pagpapatuloy nga po nung naiwan ko pong salaysay nung nakaraang linggo, ang ating nga pong mahal na Birheng Maria, iganap pong nagpaubaya kay Magdalena. Dahil nga po nakikita niya na hindi naman niya kaya yung mga sistema ng ating reyna ng kadiliman, kung paano niya akitin at gamitan ng gayuma ang ating Panginoong Hesukristo. So, mas nagpaubaya na lamang po siya sa halip po na magalit o magwala, magselos. Mas pinili po ng ating Birheng Maria na magpaubaya. Kaya nga po, nagtayo po siya ng isa pong samahan na yun nga po na nangangaral sa lahat kung saan nga po nagmula yung mundo doon po sa kalawakan, dahil nga po lahat po ay naisilang, maging ang ating Panginoong Hesukristo, burado po ang lahat sa kanilang isipan. At sa bago nga pong samahan na itinatag ng ating mahal na Birhen, doon niya po nakatagpo yung itinuturing po niyang isang pinakamalapit po na para pong kapamilya niya, dahil nga po ang ating mahal na Birhen, habang ang lahat po ay mayroong pamilya, ang ating pong Panginoong Hesukristo, may ina, may ama, si Adan at si Eva, habang lahat po mayroong pamilya, ang ating pong mahal na Birhen ay bumaba lang naman sa Hardin ng Eden, so parang walang kapamilya, nag-iisa. So nagtayo po siya ng isang samahan nga, at yun nga pong amain po niyang yun ay napalapit po sa kanya, na parang itinuring niya pong amain, ama, at saka ina. So malapit po silang dalawa, isa pong lalaki na medyo hindi naman po matanda, mas ahead po sa kanya. Kaya po, yung mga payo, kung ano man yung mga problema, kung ano man po yung mga plano ng ating mahal na Birheng Maria, lagi pong nandyan po yung itinuturing po niyang amain. Hanggang sa yun nga pong amain, wala pong kaalam-alam po ang ating mahal na Birhen, dahil nga po si Haring Ismael ay sobrang malapit sa ating Birheng Maria, at lahat nga po ay umaasa na sila ng dalawa, at si Haring Ismael po ay sobrang bakuran din ng ating mahal na Birhen, parang katumbas ng pagbabakod po ng reyna po ng kadiliman sa ating pong Panginoong Hesukristo. Parang purong-puro po yung pagmamahal po ni Haring Ismael kay Birheng Maria. Wala po kahit na ano, talaga pong mula sa puso niya ang ating Birheng Maria ay mahal na mahal niya. Habang ang ating pong mahal na Birheng Maria naman nga po ay sa puso po niya. Bagamat alam niya na nagpaubaya na siya kay Magdalena, sa puso po niya, tanggap na po niya na maglalakbay siyang nag-iisa kahit siya lang mag-isa, dahil sa puso po niya nandun po talaga yung totoong hari niya. Wala pong ibang mamahalin ang ating Birheng Maria kundi ang Haring Hesukristo niya. Kahit pa siya ay makuha na nagganap ni Magdalena. Hanggang nga po yung amain po, dahil nga po sa kagustuhan niya na maging malakas po siya sa Haring Ismael, humingi po siya ng napakalaki pong alay o handog. O yung Dori ba yun? Yung Dori po, humingi po siya kay Haring Ismael upang yun na po, yun daw pong kasal ng ating mahal na Birheng Maria at kay Haring Ismael ay siya na raw po yung bahala. So, sobra po ang kagalakan ni Haring Ismael, dahil ang alam nga po niya, pumapayag ang ating mahal na Birheng Maria na makasal sa kanya, dahil sabi po nung amain ay siya na nga yung bahala. So kinausap po nung amain ang ating mahal na Birheng Maria na ang sabi po niya, Maria, iniimbitahan ka sa palasyo ni Haring Ismael. Wala kang gagawin dun kundi makipagkita, parang hi and hello sa lahat po ng angkan ni Haring Ismael. Pagkatapos nun, mamarkahan ka lang niya ng cross sa noo. Pagkatapos nun, Maria, kasal ka na. So, after nun, kainan. So,
So, ang pagkakaintindi po ng ating mahal na Birheng Maria, isa lang siyang bisita, makikipagkilala sa buong angkan ni Haring Ismael, magkakaroon ng salo-salo, mamarkahan lang naman ng cross sa noo, pagkatapos nun, wala lang, okay na. So, ang ating pong Birheng Maria, palibhasa nga po, malaki po yung tiwala niya at itinuturing niyang pamilya, yung amain niya, parang ama, parang ina. So, isang matipid na ngiti lamang po ang itinugon po niya kay amain na palatandaan po na sumasang-ayon po sila. At yun nga po, nabalita po sa buong paligid yung itinakdang kasal para po sa ating mahal na Birhen. So, ang akala po ng mahal na Birhen, wala lang yan, salo-salo lang yan. So, naging matunog po, nabalita at yan po ay hindi naman nalimit sa ating Panginoong Hesukristo. So, balitang-balita po na yun nga po, yung araw na yun, na itinakda ng amain, ay ang ating pong mahal na Birhen ay darating nga po sa palasyo ni Haring Ismael. At yun nga po, sobra po ang yung respeto, pagtingin po ni Haring Ismael sa amain dahil sa kanya, sa wakas, ang mahal na Birhen ay magiging asawa na niya. Kaya asang-asa po talaga ang lahat na sa araw po ng kasal, ay ang ating mahal na Birhen nga po ay darating po sa araw na itinakda po ni Haring Ismael. At hindi nga po nagtagal ang ating pong Birheng Maria, ay dumating po yung araw. Yung araw na akala niya wala lang, simpleng salo-salo. So naisipan po niya na masyadong maaga pa naman. Kaya naisip po ng ating mahal na Birhen na maglibot-libot muna o siguro manguha po ng mga prutas upang pagpunta po niya sa palasyo po ni Haring Ismael, ay mayroon po siyang pasalubong o mayroon po siyang daladalang mga prutas. So, masayang-masaya po nung araw na yon ang ating mahal na Birhen dahil siguro excited din siya kasi nga makikilala niya ang buong angka ng itinuturing niyang matalik na kaibigan. So, nilakbay po niya sa bukid po ang ating pong mahal na Birhen ay masaya pong naglalakad kasi nga mangunguha po siya ng prutas. Sinasadya man po o hindi, o tadhana man po ang nagtalaga, hindi po sinasadya, ay nasa lubong po niya ang isa pong makisig na lalaki habang sakay po sa kabayo niya. At yun nga po ay wala pong iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Bago po ang ating mahal na Birhen makapunta po dun sa palasyo ni Haring Ismael, nag-cross po ang landas ng dalawa, ng Haring Hesukristo po at ng mahal na Birhen nung umagang yon, habang ang plano nga po ng mahal na Birhen ay mamitas ng mga prutas para po sa kaibigan niyang si Ismael. Wala po tayong oras pero sa susunod pong kapahayagan ko, dito ko po ilalahad po sa inyo kung ang kasal po ng ating mahal na Birhen at kung kanino po siya makakasal. Na isa po ito sa mga pangyayari kung bakit po nagkaroon po sa pagitan po ng dalawang grupo ni Haring Hesukristo at ni Haring Ismael ay nagkaroon po ng lamat ang kanilang samahan. Pero ang katotohanan po, ang amain po ng mahal na Birhen ang gumawa po ng ipinagkanulo po niya ang itinuturing niyang anak-anakan nang dahil po sa handog o dore na wala naman pong kaalam-alam ang ating Birheng Maria at ang ating Haring Ismael. Wala na po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Pagpalain po tayo ng ating banal na Espiritu Santo at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli po at maraming pong salamat. Bye! Paalam!
Bye-bye!